Biktima di umano ng extortion ng dati niyang karelasyon na isang Liberian national. Ang banta niya sa biktima, ipapakalat ang kanilang maselang video kapag hindi siya nagbigay ng pera. At nang silipin sa records ng Bureau of Immigration, overstaying alien na rin pala siya sa Pinas. Nako, doble-doble atraso! Umabot na ng mahigit 100,000 piso ang kabuang pera gamit at grocery ang naibigay ng Pinay na itinago namin sa pangalang Cherry sa dati niyang kasintahang foreigner. Ito po, ilan lang po ito sa mga nirequest niyan by force. Pero hindi para suyuin ang ex-lover kundi kinikikilan daw siya ng Liberian national. Ang dahilan, tinatakot di umano siya ng dating nobyo na magpapakalat ng sex video nila kung hindi siya magbibigay ng mga ayuda. Pag hindi kayo nakakapagpadala, napipikom ba? Paano ho? Pag hindi po ako nagbibigay, nananakit po siya. Aha. I-check niya talaga lahat ng wallet ko, gagawin niya po lahat. Uhubaran niya ako para makuha niya po yung pera. Ultimong 25 po kukunin niya. Ano pong resibo? Ano pong pagpapatunay ang inyong dala ngayon? Ito po, isa po to sa yung pinuwersa niya po ako magpadala dun sa anak niya sa Monrovia, Liberia, Africa po, ng mahigit 4,000 pesos. Paano nga ba ang love story na uwi sa mapait na ending? September 2022 nang makatanggap daw si Cherry ng inquiry sa kanyang pinaupahang apartment mula kay Abudo Noel Johnson o alias Lincoln. Ito po yung first time na nag-inquire siya, nag-text siya sa akin. Sabi niya po, nandun na daw po siya sa gate, kung pwede daw po i-check yung room at kumusta daw po ako. Pero si Lincoln agad daw dumamoves at biglang tumawad sa renta ng bahay. Ang tawaran sa upa ng bahay bigla raw nauwi sa ligawan. Hindi man nagpatawad ng presyo sa upa si Cherry, ang puso naman niya ang kanyang ibinigay dahil si Cherry bigla raw na fall kay Lincoln. Tenant na? Lover pa? 2 buwang naging magkarelasyon sina Cherry at Lincoln. Naging maayos naman daw ang kanilang pagsasama pero habang tumatagal, nakikitaan na raw ni Cherry ng mga red flag si Lincoln. Kaya si Cherry nakipaghiwalay na agad kay Lincoln. Dito na nagsimula ang umano'y pangingikil ng suspect hanggang ang suspect mas nagiging demanding pa raw habang tumatagal. Dahil pati upa ng kanyang tinitirang bahay at lahat ng pangangailangan sa araw-araw sa pilitang hinihingi kay Cherry. Ito po rin yung tinext sa akin nung may-ari. Ako po yung sinisingil kasi daw po ako yung girlfriend niya. Pero bukod sa pangingikil ng suspect, si Cherry may iba pa raw ibubunyag. January 8, 2 days po na binaboy niya po ako. Aha. Nung dinanas niyo po ito, kayo pinagsamantalahan, inabuso, ikinulong, anong nasa loob ninyo? Gaano ito kasakit sa inyo? Halos gusto ko na lang pong mamatay. Dahil sa matinding pagpapahirap ng suspect sa kanya, panahon na para ilabas daw ni Cherry ang naitatago niyang resibo laban kay Lincoln. Ito po yung expired na visa niya na almost 3 taon na po. Nangangahulugan? Expired na po siya, overstaying na po siya. Nako! Lagot na! Agad na nakipag-ugnayan ang resibo sa Bureau of Immigration Fugitive Search Unit o BIFSU para idulog ang reklamo ni Cherry laban kay Lincoln. Matuldukan na kaya ang pangingikil at pang-aabuso ng suspect sa biktima? Isang Liberian national ang sangkot di umano sa pangingikil, pananakot at paulit-ulit na pang-aabuso sa kanyang ex-Pinay partner na si Cherry. Ano pong pagpapatunay ang inyong dala ngayon na makakapagbigay patibay ho? Isa po to sa yung pinuwersa niya po ako magpadala dun sa anak niya sa Monrovia, Liberia, Africa po, ng mahigit 4,000 pesos. Umabot ng halos 100,000 piso ang kabuang nakuha ng suspect kay Cherry. Ang suspect, kinilalang si Abudo Noel Johnson o alias Lincoln. Pero bukod sa pananakot kay Cherry, hindi rin daw nakaligtas sa pagbabanta ang kanyang mga menor de edad na anak. Dahil hindi na matiis ni Cherry ang pagpapahirap sa kanya ng suspect, lumapit si Cherry sa resibo. Ano po ang gusto ninyong mangyari sa inilapit niyo pong reklamo sa amin? Yes, sir. Gusto ko po madakip siya para pagbayaran niya po yung mga ginawa niya pong masakit. Ginawa niya pong kababuyan na mga pananakot sa mga anak ko. Gusto ko pong makulong din siya or ma-deport po. Agad sinamahan ng resibo si Cherry sa Bureau of Immigration Fugitive Search Unit o BIFSU.
agad nilang pinlano ang isang entrapment operation sa suspect kasama ang Regional Special Operations Group, National Capital Region Police Office at Cybercrime Investigation and Coordinating Center kasama ang resibo. Tumulak agad ang mga otoridad sa meet-up place ni Cherry at ng suspect na si Lincoln. Pero hindi pa man nakalalayo, nakatanggap ng tawag si Cherry mula sa suspect. Hello. Less than 15 minutes, I'll be there. Keep me waiting now. So sorry, I'm sorry. Don't get mad. Aba, excited much ka, brother ha? Pagdating sa meet-up place, Siya po yan eh. kumpirmado siya na ang target na si Lincoln. Agad pinalapit ng mga otoridad si Cherry sa target. Pero teka! Mukhang humihirit muna ng grocery at food trip si brother ah. Nag-request pa ng take-out. Matapos ma-serve ang kanilang order, dumiretso na sila sa tinutuluyang apartment unit ni Lincoln. Dito na nakakuha ng pagkakataon ng mga otoridad na sundan ang target. Pero hindi pa man nakapapasok ang target sa unit. Mabilis nang sumalakay ang mga otoridad. Just lay down, okay? Follow our instruction, okay? Agad nanadakip si Lincoln. This is a mission order. The Commissioner of the Bureau of Immigration gives an order to arrest you in violation of Philippine immigration law. This is in connection with a complaint. Bukod sa mga reklamong isinampa kay Lincoln, napag-alaman din ng mga otoridad na 3 taon na palang overstaying o undesirable alien ang suspect sa Pilipinas. Kaya tuluyan na siyang inaresto. Bukod nga doon sa pagiging overstaying ay gusto nating imbestigahan kung ano pa yung mas malalim na krimen na kinauugnayan nila. Mananatili sa kustodiya ng Bureau of Immigration si Lincoln. Blacklisted na rin si Lincoln sa Pilipinas. Tinanong namin ang tungkol sa sex video na ipinamba-blackmail niya kay Cherry. Pero no idea raw si brother. I'm so surprised because I don't have no problem with anyone. Nang tanungin tungkol sa pangingikil niya sa biktima, That woman, I have never. The only thing that woman do sometimes is you come to my house, she buy grocery like that, and I will cook the food, I and her eat. I swear to God. But the Never. pansamantalang dinala ang suspect sa Regional Special Operations Group, National Capital Region Police Office. Naharap siya sa kasong robbery with extortion at overstaying. So hihintayin natin yon na gumulong yung kaso. Then after that, saka natin siya pwede ipa-deport pabalik ng kanyang bansa. Masayang-masaya ako, ma'am. Sobrang napakaganda pong umpisa, beginning ng 2024 para po sa aming mag-iina.